Magandang araw po sa inyo mga idol at sa mga giliw ko pong tagapakinig. Nagkita-kita po tayo muli. Ako po ang inyong Tito Blair. Sa araw po na ito, pakinggan po natin ang kwento ni Elena, isang batang may mutya na nabuhay sa panahon ng mga Hapon, kasama ang mga tao at mga babae na pinagmamalupitan at ginagawa ng kahalayan ng mga dayuhan. Ano ang magiging papel ni Elena para ipaglaban at maging malaya muli ang bansang Pilipinas laban sa mga manlulupig na hindi lang basta-basta mga dayuhan na nais manakop, kundi mga literal na kampon ng kadiliman na hayok sa dugo at laman ng mga tao. Ngunit bago ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking channel na The Voice Addict para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Simulan na po natin ang kwento. Walang habas na kinakaladkad ang dalagang si Estrella ng mga Kempetay patungo sa sasakyan ng mga sundalong Hapon. Wala siyang kaide-ideya kung bakit siya dinakip ng mga ito. Tahimik ang kanyang buhay sa baryong kanyang kinagisnan. Dagdag pa na may respeto at paggalang din siya sa hukbo ng Japanese Imperial Army. Panahon pa ng Hapon yun sa taong 1942 hanggang 1945. Ano ba? Sinabing bitawan niyo ako! Bakit niyo ba ako dinadakip, ha? Hindi naman ako isang gerilya! Wala akong ginagawang masama sa inyo! Tinutukan siya ng bayoneta ng isang sundalong Hapon. Natahimik si Estrella. Maotoridad na nag-utos na lamang ito na sumunod na lamang. Kundi ay baka maaaring makalabit nito ang bitbit na armas. Mas lalo lamang magiging delikado ang kanyang buhay. Maiyak-iyak na sumama na lamang si Estrella sa mga Kempetay. Aandar na sana ang sasakyan ng mga Kempetay nang may isang batang babaeng sumulpot sa harap. Pinatabi siya ng isang sundalo. Tinaboy, subalit na pailing ang paslit. Sasama ako! Malakas ang loob na saad ng 13 taong gulang na batang si Elena. Takang-taka naman ang mga sundalong Hapon sa matapang na hamon na yon ng musmos. Nagkatinginan ang mga ito at napangisi. Binitbit na rin nila si Elena. Nanlulumong tumingin si Estrella sa katabing batang kusang sumama sa mga dayuhang militar. Binuhay namang muli ang makina ng sasakyan bago umusad patungo sa lihim na garison kung saan dinadala ang mga Pilipinang ginagawang parausan ng mga Hapon. Tahimik na bumabiyahe ang mga Kempetay kasama ang isang dalagat batang Pilipina. Ngunit ang isip ni Estrella ay hindi matahimik. Napapaisip ito kung bakit parang isinuko ng katabi nitong bata na kapwa niya Pilipino ang sarili sa mga malulupit na Hapon. Binasag ni Estrella ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ni Elena. Hindi na nito napigilang magtanong. Bakit ka sumama? Delikado ang kagaya mong paslit sa mga hayop na Hapon na yan. Mahina lang ang boses ni Estrella na sapat lang upang marinig ng kanyang katabi. Alangang tumingin siya sa mga Hapon na masama na ang pagkakatitig sa kanya. Napangiwi siya sa bitbit ng mga itong bayoneta. Marahil yung ibang nakasakay na Kempetay nakakaintindi ng kanilang wika. Kaya nag-iingat din ang dalaga na hindi marinig ng mga ito ang kanyang sinasabi. Ate, may misyon ako. Umaling si Estrella kay Elena. Anong misyon naman yun? Sasagot na sana ang paslit nang saway na sila ng isang Hapon na balbasarado. Parehong napayuko ang dalawang babae ng dahil sa takot. Nanatiling nakatikom ang bibig ng dalawang Pilipina hanggang sa dumating na sila sa sikretong comfort station. Ang lugar kung saan ginagawa ang kababuyan ng mga Hapon sa mga kababaihang Pilipina. Sa pilitang kinaladkad si Estrella ng mga Kempetay papasok sa garrison, habang ang batang si Elena naman kusang sumunod sa mga militar. Inosente ang itsura ng batang paslit
pero makikita na may pagkamisteryosa. Bitiwan niyo ako! Kusa ako sasama sa inyo! Napapiksi ang dalaga pero hindi pa rin ito binibitiwan ng mga sundalo. Hindi nga sabi ako tatakas! Ano ba? Napalingon ang lahat nang biglang lumabas si Colonel Yamaguchi sa sikretong garrison. Kaagad na sumunod naman ang mga sundalong Hapon at kinalagan siya mula sa maigpit na pagkakahawak. Hindi makapaniwala si Estrella na ang nasa likod pala ng kanyang pagkakadakip ay ang kaibigan ng kanyang yumaong ama na isang kernel na Hapon. Isang pinagkakatiwalaang Hapon noong hindi pa ganap na sinasakop ang Pilipinas ng bansang Japan mula sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ikaw? Musta ka? Binibining Estrella. Long time no see. Hayop ka! Ikaw ang may gawa sa akin ito? Nanginginig ang mga kamay ni Estrella sa galit. Biglang kumulo ang kanyang dugo at para bang sasabog na ang kanyang ulo sa kanyang natuklasan. Bakit mo to ginawa sa akin? Kaibigan ka ng sundalong ama ko ah! Nanginginig na mangiyak-ngiyak na sa galit si Estrella. Bago siya lagutan ng hininga mula sa kanyang laban sa mga rebelde. Ikaw ang binabanggit niyang tutulong sa amin. Pero bakit mo ginagawa sa akin ito? Maghunos diri ka, Estrella. Ikaw ay dinakip para aking pangaragaan. Ayaw mo ba nun? Sinungaling! May pumapatak na mga butil na luha mula sa mga mata ng dalaga. Batid ko kung bakit mo ako dinala rito. Para gawing parausan. Hayop ka! Anong gusto mo? Ipapalapa mo rin ako sa mga sundalo mo? Ha? Bababuyin niyo ako gaya ng ginagawa niyo sa mga kababaihang nandito? Lumapit ang kolonel kay Estrella. Piniga nito ang pisngi ng dalaga. Pinakatitigan siya nito ng masama. Huwag kang mag-arara, Binibining Estrella. Hindi ka gagarawin ang aking mga sundalo. Akin karang. Akin. Marahas na binitiwan siya ng kolonel. Bumakas ang pagbaon ng mga kuko ng Hapon. Tumalikod ang kolonel at inutusan ang mga sundalo nito. Chuni irete kudasai. Darin si Binibining Estrella sa kisirida. At ang mga bata, isama sa mga kababaiyang nais niyong pagsasaan mamayang gabi. Bantayan niyong maigi si Binibining Estrella at huwag niyong hahayaang makatakas. Mariwanag! Sabay-sabay na sumugot ang mga sundalo sa kanilang lengguwahe at sinunod ang utos ng kanilang taysa. Walang pakundangang hinawakan si Estrella ng mga kimpetay habang ang batang si Elena naman hindi mahawak-hawakan ng mga ito. Para kasing napapaso ang mga sundalong Hapon sa tuwing magtatangkang hawakan ang paslit, na ipinagtaka naman ng dalaga. Sa kabila nun, kagaya kanina ay kusang sumunod ang musmos papasok sa garrison. Ikinulong si Estrella sa silid ng taysa na hiwalay sa kwarto ng mga kababaihang ginagawang parausan ng ibang mga sundalong Hapon. Tinutukan naman ng matalim na bayoneta ng mga Hapon ang batang si Elena para pumasok sa silid ng mga babaeng tinipon para doon pagsawaan ng mga dayuhan. Hindi naman umangal ang paslit. Pagpasok ni Elena sa silid ng mga comfort woman, nakarinig siya ng pagbalyan ng pagsara ng pinto. Nagsumiksik naman sa sulok ang mga kababaihan sa tromang inabot ng mga ito gabi-gabi. Huwag po kayong matakot sa akin, mga ate. Bata lang po ako at hindi halimaw. Sila po ang mga halimaw. Shh! Hinaan mo ang boses mo. Baka marinig ka nila, bata. Mahinang saway sa kanya ng kulot na babaeng gulagulanit ang damit. Puro may mga pasa ito sa katawan. Marungis na rin ang itsura. Siguro dahil sa gabi-gabing pinagpipiesta ng katawan nito ng mga Hapon. Ngunit sa kabila ng maruming itsura ng babae na paulit-ulit ginagamit ng mga dayuhan, hindi pa rin maikukubli ang gandang taglay ng babae.
Oo, tama ka. Mga halimaw sila. Dahil gabi-gabi nila kaming pinagsasamantalahan. O di kaya'y pinapatay at kinakain. Wala naman kaming ginagawang kasalanan sa kanila. Patawarin sana sila ng Diyos sa mga kalapastangan ng ginagawa nila sa amin. May tumulong luha mula sa kaliwang mata ng babae. Halatang awang-awa ito sa sarili at kinamumuhian nito ang mga Hapon na pumatay sa buong pagkatao at puri nito. Hindi lang po sila halimaw sa ginagawa sa inyo, ate. Totoo po silang mga halimaw, mga alagad ng dilim. Pinahid ng babae ang butil na tumulo sa mata. Naguguluhang tinanong siya nito kung ano ang ibig niyang sabihin. Halimaw? Ano bang ibig mong sabihin sa halimaw, bata? Kinakabahan ang babae pero hindi muna isiniwalat ni Elena ang kanyang nalalaman. Sa halip, nagpakilala siya rito at sa iba pang mga babaeng nakakulong sa kwartong yun. Saka ko na po sasabihin. Pero ate, hindi po bata ang pangalan ko. Elena. Elena po ang aking pangalan. Ikaw po ate, ano po ang pangalan mo? Umalikod ang babaeng gulagulanit ang kasuotan at tumingin muna sa kapwa nito mga comfort woman bago bumaling sa kanya. Therese. Ako si Sister Therese. Sister Therese? Ibig pong sabihin, madre po kayo? Tumango ang isa sa mga biktima na comfort woman. Oo, Elena. Isang buwan na nilang tinanggal ang aking abito. At isang buwan na rin nila akong ginagamit. Sa labis na awa, mahigpit na niyakap niya si Sister Teresa. Ate Therese, tahan na po. Lalaban po tayo sa kanila. Makakatakas po tayo rito. Mala si Sister Teresa sa pagkakayakap sa bata. Ipinapasa Diyos ko na lamang ang magiging kapalaran natin sa kamay ng mga Hapon. Batid ko na may plano siya para sa atin. Ililigtas niya tayo sa lugar na ito. Sumabat naman ang isang babaeng comfort woman din, kagaya ng madre na wala nang magagawa ang Diyos na sinasabi nito. Kung mabuti raw ang Panginoon, malamang matagal na silang nakatakas sa impyernong lugar na yon. Wala daw kwenta ang Panginoong palaging pinagdarasalan ni Sister Teresa. Bawiin mo yung sinabi mo, Ramona. Kaya nangyayari sa atin ang ganitong pagsubok dahil may rason siya. Nababatid ko sa aking puso na may dahilan kaya nila tayo sinasakop. Alam niya yon. Patuloy lang tayong magpakabuti at wag na wag tayong titigil na manampalataya sa kanya. Walang ibang tutulong sa atin kundi siya lang at ang ating mga sarili. Magdasal tayo. Mamayang gabi, maghahasik na naman sila ng lagim. Sasakupin ulit nila tayo. Napasinghap ang mga kapwa nito comfort woman at sumali sa pagdarasal, habang yung ibang mga babae naman ay napapailing na lamang sa inaasta ni Sister Teresa. Nagro-rosaryo na ito at nag-uusal lang taimtim na panalangin. Luluhod na rin sana ang batang si Elena upang makiisa sa pagdarasal. Subalit napapitlag siya nang makarinig mula sa malayo ng tawanan at mga pagyabag. Mula pa sa kabilang dako nun at ilang kilometro pa ang layo, may narinig siyang mga palitan ng putukan na lumalaban sa mga kimpetay. Mga gerilya yun na nasa liblib ng kagubatan. Biglang kinabog ang kanyang dibdib sa hindi malamang dahilan nang makarinig siya ng pagdaing ng mga Pilipino na nasusugpo ng mga sundalong Hapon. Napailing ang batang si Elena sa malayong naririnig. Tinuntun niya ang bintanang yari sa kapis at binutas yun ng walang kahirap-hirap. Sumilip siya roon. Mula sa malayo, kitang-kita niya sa malayong kampo ang pagpapahid ng langis ng mga Hapon sa katawan nito. Sa hindi kalayuan, may kumakain ng hilaw na manok at baboy. Yung iba naman, tinitira pa ang mga buhay na hayop. Nanlaki ang mga mata ng paslit at lumayo mula sa pagsilip sa bintana. Naudlot naman ang pag-uusal ng dasal ni Sister Teresa at ibang mga kababaihan dahil sa sunod-sunod na paghinga ni Elena. Elena, anong nangyayari?
Para kayatang nakakita ng multo dyan. Ate Therese, may nakita po ako sa kabilang kampo ng mga Hapon. Malinaw ko pong nakikita ang kanilang brutal na ginagawa. Napatayo si Sister Teresa sa pagtataka. Ano? Paano mo nakikita ang kabilang kampo mula rito? Napakalayo nun. Halimaw po sila. Literal na mga halimaw. Ulalas pa ni Elena. Hindi kita maintindihan, Elena. Diretsuhin mo na nga kami. Natigil si Sister Teresa sa pagsasalita nang sumenyas ng kamay ang bata sa madre ng pagtahimik. Nakakarinig po ako ng mga yabag palapit po dito sa ating kinaroroonan. Magsihanda po kayo. Sumilip ang madre na biktima ng mga sundalong Hapon sa butas na bintana. Tuluyan nang ang sinakop ng kadiliman ang kalangitan. Hindi ito maaari. Paparating na nga ang mga demonyo. Bakit po, ate? Inarap niya si Sister Teresa. Ito ang tatandaan mo, Elena. Magtago ka agad sa kahit saang sulok ng bahay na ito, oras na sumugod ang mga halimaw. Hindi ka nila pwedeng galawin. Napakabata mo pa at inosente. Huwag na huwag kang magpapahuli sa kanila, ha? Hindi naman maisip ni Elena kung ano yung ibig iparating sa kanya ng madre. Ate, mag-iingat po ako. Pero sana kayo rin po. Hindi ko po hahayaan na galawin nila ako. Sanay na kami, Elena. Pero ikaw, unang beses mo itong mararanasan kung sakali. Ayokong galawin nila ang pagkabirhen mo. Hindi ko kakayanin, Elena. Hindi. Nanginginig ang lalamunan ng madre sa pagsasalita. Anumang sandali, bibigay na namang muli ang loob nito. Diyos ko, pahabagin. Iligtas mo po ang batang ito. Napaantanda si Sister Teresa at hinawakan ng ulo ng paslit upang taimtim siyang dasalan ng buong pag-iingat. Ate, palakas na ng palakas sa mga yabag. Napamulat ang babae. Wala naman kaming naririnig ah. Paano mo naririnig ang mga yabag na yun, Ele? Naputol ang susunod na sasabihin ni Sister Teresa nang biglang bumukas ang pinto. Napahawak sa kanya-kanyang mga ulo ang mga kababaihan, maski ang madre, habang si Elena naman, nakamata sa naunang pumasok na si Colonel Yamaguchi. Psst! Elena, yumuko ka. Napayuko ang bata bilang pagrespeto sa nakatataas na posisyon ng Japanese Imperial Army. Kayong mga babae, hindi mo na matutuloy ang pagrararo ngayong gabi. Hindi mo na kayo pagpaparausan ng aking mga sundalo. Narinig ni Elena na napahinga ng maluwag ang mga kababaihan. Si Sister Teresa naman, nag-sign of the cross at nagpasalamat. Habang siya ay napatanga, hindi niya mawari kung ano ang nangyayari. Pero wag muna kayong magpakasaya. Nakiusap sa akin si Estrella na wag kayong garawin para makatanggap ako sa kanya ng isang mapusok na hari. Kaya magpasalamat kayo sa kanya. Oras na makita niyo siya. Nagkaroon ng bulong-bulungan sa loob ng silid kung sino yung si Estrella na tinutukoy ng taysa. Damare! Lahat ay tumahimik sa pagsigaw na yon ng kolonel. Subarit hindi nangangahulugan yon. Narigtas na kayo sa kamay ng aking mga sundalo. Isa sa inyo ang pipiriin ko upang maging aray sa mga gutom kong mga heishi. Napamulagat ang lahat at nagtinginan sa isa't isa sa sinabi na yon ni Colonel Yamaguchi. Napapalunok ng laway ang mga kababaihan, hindi malaman kung sino ang pipiliin ng walang awang taysa. Masamang tumingin ang kolonel kay Elena. Napayuko siya habang si Sister Teresa naman ay kinakabahan na baka siya ang ialay sa mga demonyong Hapon na sundalo. Tinutulan agad ng madre ang masamang tingin sa kanya ng kolonel. Taysa, please don't hurt her. Have mercy for this child, please, Taysa. Natatakot na pagsusumamo ni Sister Teresa
na niyakap si Elena. Kahit ako na lang po, Taisa. Huwag mo lang pong idamay ang walang kamuwang-muwang na batang ito. Please, Taisa. Please. Umalatak si Colonel Yamaguchi. Mukhang ginalit yata ng madre ang Diablo. Wala akong gagawin sa kanya, sister. Huwag kang matakot. Bumaling ito sa isang babaeng halos humalik na sa saig, si Ramona. Ang umuusig kay Sister Teresa sa sinasamba nitong Panginoon. Ikaw ang pipiriin ko. Napailing-iling si Ramona at kinaway-kaway ang mga kamay upang hindi siya dakpin. Ngunit buo na ang desisyon ni Colonel Yamaguchi. Pinabitbit siya nito sa mga kimpetay at inilabas sa may comfort station. Nagbingi-bingihan naman ang lahat ng mga kababaihang natitira sa silid na yon. Rinig na rinig kasi ang pagmamakaawa ni Ramona na tulungan ito. Kinandado ng muli ang kulungan ng mga comfort woman. Napapahilamos na lamang sila sa marurungis na itsura habang pinapakalma ang sarili. Ano kayang gagawin nila kay Ramona? Wala akong ideya pero wag naman po sana. Maya-maya pa, biglang nakarinig si Sister Elena ng mga pagdaing at pag-iyak na wari bang parang may kinakatay. Sumilip muli siya sa butas na bintana. Gayong malayo ang pinagdalhan ni Ramona sa kabilang kampo ng mga Japanese. Kitang-kita niya, nasakop ng paningin na maliban sa pinagsasamantalahan ang kaawa-awang babae. Wari bang sinisip-sip ang lieg at tiyan nito ng iba pang mga Hapon. Labis na nasindak si Elena sa kanyang nasaksiyan. Napaurong muli siya at napatanga. Nakangangalang ang bibig niya sa nasilayan. Naisip niya ng mga sandaling yon ay maling-mali yata na tinanggap pa niya mula sa alaga ng kanyang yumaong mga magulang, ang mutya ng agila. Anong nangyari, Elena? Bakit ka na naman sumilip sa bintana? Nangangatog siyang sumagot kay Sister Teresa. Si Ate Ramona po. Ha? Paano mong nasisilip si Ramona dyan sa labas? Di ba nasa kabilang kampo pa yun? Napakalayo pa nun para... Si Ate Ramona po, Ate Therese. Kinakain po nila. Napaupo siya sa labis na panlulumo. Sa ganoong murang edad, nakakasaksi na siya ng ganoong klaseng brutal na pagpatay ng isang tao. Hindi niya maidedetalye sa mga nakakatandang mga babaeng naroon ang nangyari. Pero malinaw na malinaw sa kanyang isip na pinagpipiestahan ang kaawa-awang katawan ni Ramona ng mga hindi pangkaraniwang nilalang na mga sundalong dayuhan. Tumatak na talaga sa kanyang utak ang karumal-dumal na sinapit ng kanyang kababayan sa kamay ng mga halimaw na Hapon. Nagsilapitan kay Elena ang mga kababaihan. Pinapawi ng mga ito ang kanyang tromang nararanasan. Kaya kailangan palagi kang maging handa sa iyong maririnig at makikita, Elena. Nasa kalagitnaan tayo ng digmaan. Ang mga kalalakihan nakikidigma para lumaya tayo sa mga mananakop na Hapones na yan. Habang tayong mga babae, nakikidigma gabi-gabi upang maproteksyonan nitong ating mga purit kaluluwa. Pero wala tayong magagawa. Mga armado sila. Kung hindi natin ihahain sa halimaw ang ating mga putahe, papatayin nila tayo. Ayaw naman nating mamatay sa kamay ng mga Hapon, hindi ba? Umigil na rin si Elena sa kakaiyak. Tinatagan na lamang niya ang kanyang kalooban. Siguro, masasanay rin siya. Gaya na lang ng harap-harapang pagpaslang sa kanyang mga magulang ng mga Hapon na yon. Pati ang mga agila na alaga ng kanyang ama na itinuturing na pambansang ibon sa Pilipinas, hindi pinalagpas ng mga banyagang mananakop. Pero Elena, nagtataka talaga ako sa'yo. Hindi ko malaman pero paano mo nakikita at naririnig ng malinaw ang nagaganap sa kabilang kuta ng mga Hapon? Napakalayo nun dito sa sikretong garrison. Paano? May tinatago ka ba sa amin? Meron ka bang kakayahan? Diretsong napatitig lang siya sa kanyang ating naglilingkod sa Diyos. Hindi niya kasi pwedeng ipaalam sa iba na meron siyang mutya.
Gayong mapagkakatiwalaan naman ang madring kausap at ibang mga babaeng naroon. Natatakot pa rin siya na baka mawalan yon ng bisa. Dagdag pa roon ay may respeto siya sa gabay ng agila na ipinagkaloob sa kanya. Ang ganoong klase ng biyaya. Ang mutya pa naman ng agila may kakayahan na makita ang pinakamalayong lugar na naaabot ng paningin nito. Sa abilidad ng agila na pagkakaroon ng matalas na paningin ay madali niyang matutukoy kung anong nangyayari sa malayo. Isa pa, naririnig din niya ang usapan sa malayo kahit na anong oras pa niya gustuhin. Yumuko si Elena at nanatili siyang tahimik at hindi sinagot ang katanungan ni Sister Teresa. Kaagad na nakuha yon ng babae. Naiintindihan ko kung ayaw mo sabihin sa amin, Elena. Pero isa lang ang mahalaga sa akin ngayon. Isa kang bata, inosente, na hindi dapat madamay sa pagmamalupit ng mga Hapon. Poprotektahan kita kahit buhay ko man ang maging kapalit. Humuntong hininga ang pasli. Gusto niya nang sabihin ang totoo na meron siyang gabay. Wala naman yatang mawawala kung ipagtatapat yon sa mga kababaiyang biktima ng pambababoy ng mga Hapon. Dahil batid niya rin sa kanyang puso na walang naghahangad ng masama sa tinatago niyang mutya. Ang totoo po niyan, mga ate, meron po akong... Napahinto si Elena sa pagsasalita nang makarinig muli ng malalakas na pagyabag papalapit sa kinaroroonan nila. May paparating po, mga ate. May panganib po. Magsitago po kayo. Ano? Sinong paparating? Basta magsitago na po kayo. Ngayon din. Sabay-sabay na napalingon ang lahat ng mga kababaihan nang biglang bumukas ang pinto ng silid. Hindi nila inaasahan ang pagdating ng mga sundalong Hapon. Patawa-tawa pa ang mga ito na nakalabas ang dila. Tila sabik na sabik ng makatikim ng babae, ngunit hindi sa literal na paraan. Nagtilian ang mga Pilipina. Nalilito naman si Sister Teresa. Bakit sinugod pa rin sila ng mga sundalong Hapon kung nagkaroon na sila ng alay? Anong ginagawa niyo rito? Nakuha niyo na si Ramona. Pinatay niyo na siya. Bakit pa rin kayo nandito? Isang pagdaluhong lang ang sinagot ng hayok na sundalo sa madre na inuumpisahan na siyang hubaran at pagsamantalahan. Wala kayong kakontentuhan. Hindi pa ba sapat na pinaslang na ninyo si Ramona? Tapos ganito pa gagawin niyo sa amin? Diyos ko, mahabagin. Ikaw na po ang bahala sa kanila. Sa kalagitnaan ng pangahalay kay Sister Teresa, naisip nito ang batang si Elena. Hinanap nito ang paslit. Nag-aalala ang madre na baka pinagpiyepiesta na rin ng mga sundalo ang bubot niyang pangangatawan. Elena! Nasaan ka? Magtago ka! Huwag ka magpapakita sa kanila kahit anong mangyari! Huwag na huwag mo isuko sa kanila ang pagkababae mo! Iligtas mo ang iyong sarili, Elena! Samantala, rinig na rinig ni Elena ang mga panaghoy ng mga Pilipina. Sobrang sakit ng dinaranas ng mga ito. Nagtago siya sa tokador. Tinatambol ang kanyang puso sa sobrang kaba. Tinawag na rin niya ang mga alam niyang santo sa mura niyang isip. Maski ang mga yumaong magulang, tinawag na rin niya nang sa gayon, hindi siya matagpuan sa kanyang pinagtataguan. Gabayan siya nawa ng kaluluwa ng mga ito, kahit may gabay naman siyang tinatago. Kasamaang palad, may nagbukas ng tokador. Napatili ang bata nang tumambad sa kanya ang Hapon na may peklat sa muka. Napapikit na lamang si Elena habang tumitili. Lumayo ka sa akin! Huwag na huwag mo akong hahawakan! Sinasabi ko sa'yo! Subalit tila walang naririnig ang Hapon na yon na may peklat sa kaliwang pisngi. Lumayo ka! Tangka na sana siyang bubuhatin ito nang parang nakaramdam ito ng init sa katawan. Parang napapaso ang sundalong Hapon na yon. Natigilan ang Hapon at tumingin sa kanya. Sinabi nang lumayo ka eh! Tinulak ni Elena ang lalaki. Sa pagtulak niya sa sundalo, sa isang iglap ay biglang may gumapang na apoy sa buo nitong katawan.
Naghuhumiyaw sa sobrang init ang sundalo hanggang sa tuluyan nitong masunog. Tumigil naman ang mga sundalong patuloy na kinakabayo ang mga kababaihan. Gimbal na gimbal ang mga kasundaluhan sa napaslang ng isang batang Pilipina sa kasamahan nila. Napurnada ang panggagahasa ng mga Hapon sa comfort woman. Pinuntiryan nila si Elena upang hulihin. Bakit sila tumigil? Teka, Hinang-hinang bumangon si Sister Teresa na tinakpan ang hubad nitong pangangatawan. Nasilayan nito ang nangangamoy na sunog na katawan ng isa sa kampon ng dyablo. sinong may gawa niyan? Napabalikwas sila ng lingon na para bang may tinutugis ang mga sundalo na isang bubuwit. Dinig nila na hulihin daw ang kodomo na sa wikang Tagalog ay bata. Hindi maaari. Si Elena? Si Elena ang gumawa sa sundalong yan? Hindi makapaniwalang saad nito sa sarili. Sa paglabas nila Sister Teresa sa silid na yon, mas lalo pa silang nagimbal na patay na ang mga sundalong Hapon na yon. Kagaya sa nangyari sa may sundalong may pilat sa muka, sunog na sunog din ang katawan ng mga ito. Umuusok-usok pa ang mga bangkay. Napapailing na lamang ang madre sa kalunos-lunos na sinapit na mga Hapon sa kamay lang ng isang batang paslit. Elena! Nasaan ka? Magpakita ka sa amin! Sa ilang segundo lamang, biglang lumitaw sa harap nila si Elena. Napasapo sa dibdib si Sister Teresa. Ate Therese, nandito na po ako. Ikaw bang may gawa ng mga ito sa sundalo? Yumuko ang musmos bilang tugon. Pero paano? Hindi ko na maipaliwanag ang nangyayari sa iyong bata ka. Ate, kasi... May mutya po ako ng agila. Lumukot ang muka ni Sister Teresa. Mutya ng agila? Ano yun? Ito po ang gabay ko para proteksyonan po ako laban sa masasama. Napapikit na umiling-iling ang madre. Hindi. Teka, ibig mo bang sabihin, meron kang kapangyarihan? Malakas na napatango ang bata. Opo ate, at ang kapangyarihan ko na ito, nagmula sa alagang agila ng aking ama, sa tirahan po namin sa kabundukan. Ugon pa niya. Hindi pwedeng mangyari ito. Iisa lang ang may kapangyarihan sa lahat. At walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Paano ka magkakaroon ng kapangyarihan? Sa maniwala ka man o sa hindi ate, may mga nilalang dito sa ating mundo na hindi natin maipaliwanag. Ang alaga pong agila ng aking ama, isa po siyang hulog ng langit sa amin. Noong namatay sina ama at ina, may ibinigay po sa akin ng agilang yon mula sa mga kuko nito. At ito po yun. May dinukot si Elena mula sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Mula sa kanyang salungsuob, kinuha niya yung mahiwagang bato. Ibinida niya sa mga kababaihang nandoon ang mutya na bato ng agila na hugis mata. Para rin itong araw kung titingnan, ito ay sumisimbolo sa talas ng paningin at kakayahang makita ang katotohanan sa kabila ng dilim. Madali ko rin pong matukoy kung anong tinatagong katauhan ng mga sundalong Hapon na yon. Hindi ako makapaniwala. May ganyan palang uri ng kapangyarihan. Manghang-mangha ang mga comfort woman sa taglay na batong hawak ni Elena. Ibig sabihin, mga halimaw talaga ang mga Hapon na yon? Literal na halimaw maliban sa pananamantala sa amin? Opo ate, mga aswang po sila. Natuptop ng madre at ng iba pang mga kababaihan ang kanilang bibig. Hindi. Nagsasabi po ako ng totoo ate, hindi nagsisinungaling ang aking mutya. Naramdaman niya agad na mga aswang ang mga dayuhan na yon. Kaya sila kumakain ng mga hilaw na karne gaya ng manok at baboy. Napa-sign of the cross si Sister Teresa. Paano kaya yun, Elena? Hindi kaya magiging isa kami sa kanila? At kibit balikat na lang siya. Hindi ko rin mawari, ate. Pero... Hindi na naman niya na ituloy ang susunod na sasabihin nang magliwanag ang batong tangan. Itinago niya uli ang kanyang mutya at dali-daling pumasok sa silid ng sabihin niya ang kanyang mga narinig.
Kinakabahan ako, Elena. Baka ipapatay nila tayo oras na makita nila ang iyong ginawa. Abadong saad ni Sister Teresa. Huwag po kayong mag-alala, ate. Ako pong bahala sa inyo. Napaigtad ang lahat nang marinig ang galit na sigaw ng Taysa. Sila Kernel Yamaguchi pala ang mga pumanhik. Sino ang gumawa ng karapastanganan sa aking mga sundaro? Kaya parang nangangamoy sunog. Magbabayad siya. Napaurong ang lahat sa muling pagbukas ng pinto ng silid. Ipinagdaop nila ang kanilang mga palad sa labis na takot sa mga dayuhang sundalo. Kayong mga babae kayo. Sinong sumunog sa mga kasundaruan ko? Sino? Gustong magsalita ng mga kababaihan at ituro ang batang si Elena, pero walang naglakas ng loob dahil ayaw rin naman nilang mamatay ang bata. Tumingin si Elena kay Sister Teresa. Magbabalak na sana siyang tumayo upang isuko ang sarili, pero panay ang iling ng madre. Wag, Elena. Wag. Subalit huli na upang hindi madamay ang kanyang mga kasamang babae sa comfort station. Nagtapat na siya sa Taysa. Ako po, Colonel. Ako po ang pumaslang sa mga sundalo nyo. Walang bahid na ekspresyon ang nanalaitay sa mukha ni Elena. Maliban sa pagkaseryoso, humagalpak ng tawa si Kernel Yamaguchi. Isang bata? Anong magagawa ng isang bata para tarunin ang aking matatapang na mga sundaro? Huwag mo akong Hindi ako nagpapatawa, Colonel Diablo. Matapang naputol na saad niya sa nakatataas na sundalo ng mga Hapon. Ako ang pumaslang sa kanila. Sinunog ko sila dahil wala silang awa. Kagaya mo! Muhit ang pagkabagsik sa itsura ni Kernel Yamaguchi. Napakatapang mo. Sige, tignan natin ngayon kung nasaan pa rin ang tapang mo kapag pinugot ko ang ulo mo gamit ang katanang ito. Wag! Wag, Taysa! Wag! Hinugot ni Kernel Yamaguchi ang kanyang samurai at pinanghampas sa kanya. Hindi man lang natamaan si Elena, bagkus ay bigla na lamang itong naglahong parang bula. Nagpalinga-linga ito sa palibot ng silid ng mga comfort woman. Asaan? Nasaan ang bibwit na yun? Lingid sa kaalaman ng Taysa, nasa likuran pala nito si Elena. Ako ba ang hinahanap mo, Colonel Diablo? Lilingon pa sana si Kernel Yamaguchi nang hawakan niya ito. Isang matinding pagkapaso ang naramdaman ng koronel. Aray! Ang init! Napapaso ako! May biglang gumapang na apoy sa uniforme ng kolonel. Kaagad nito yung inagapan sa pamamagitan ng paggulong. Ano? Naniniwala ka na ba sa akin na ako ang pumaslang sa mga sundalo mo? Sarkastikong wika niya rito. Tumindig ang Taysa at napangisi. Hindi ka pangkaraniwang bata. Kailangan mag-ingat ako sa'yo. Talagang mag-iingat ka sa akin, Colonel Diablo. Kundi, tutuluyan kitang tupukin gamit ang aking kapangyarihan. Nanlilisik ang mga mata ni Kernel Yamaguchi sa pangiinsulto ni Elena. Ano ba ang gusto mo, bata? Para hindi mo ko pasrangin. Isa lang ang hihilingin ko, Taysa. Palayain mo ang mga kababaihang narito. Palayain mo kami. Napangisi ang koronel sa pagsabi nun ni Elena. Ganun ba? Sige. Napakasimple. Pararayain ko kayo. Bigyan mo ramang ako ng ilang minuto para makapag-isip. Huwag ka nang mag-isip. Palayain mo na kami rito. Pati ang babaeng kinulong mo sa iyong silid. Bahagyang napaisip si Kernel Yamaguchi. Ang ibig mo bang sabihin ay ang aking pinakamamahar na estrela? Oo, siya nga. Yun lang ang pakiusap ko. Nang sa ganon, hindi ko na magamit sa inyo ang aking kapangyarihan. Mahinang natawa si Kernel Yamaguchi. Napakatapang mong pasrit ka. Porket may bit-bit kang kapangyarihan. Gawin mo na! Ulyaw na pananakot ni Elena.
Sinusian ni Colonel Yamaguchi ang silid sa hindi kalayuan sa kwarto ng mga komportuman. Lumabas si Estrella na bakas ang magkahalong pagtataka at takot. Pagkatapos ay isa-isa nitong tinapunan ng tingin ang mga kababaihan. Anong ibig sabihin nito, Colonel Yamaguchi? Papalayain mo na ba kami? Umawa ng malakas ang Colonel. Kasunod nun, ang paggapos nito ng bisig ng hapon sa leeg ni Estrella. May hinugot ang taysa sa bewang nito. Isang delikadong maliit na baril na itinutok nito sa sintido ni Estrella. Anong gagawin mo sa akin? Bakit mo tinututok sa akin ang barel? Maawa ka! Anahimik ka, Estrella. Ikaw, Pasrit. Tukoy nito kay Elena na nakaawang na ang bibig. Ganon din sina Sister Teresa at ibang mga kababaihan. Huwag mo sasaktan si Ate Estrella! Nagsusumamo ako sa'yo! Huwag mong iputok yan! Hindi ko ipuputok to, Pasrit. Pero ibigay mo sa akin ang itinatago mong kapangyarihan. Pakakawaran ko ang babaeng ito. Nagdalawang isip si Elena. Hindi niya pwedeng ilabas ang mutyang itinatago niya at ibigay sa iba. Subalit kung hindi naman niya isusuko ang kanyang gabay, baka mapahamak naman ang isa pa niyang kalahing Pilipina. Ang misyon niya naman talaga ay ang proteksyonan nito, kahit di niya batid kung bakit. Ano, Pasrit? Ibibigay mo ba sa akin ang kapangyarihan mo o papasrangin ko ang kababayan mo? Ayaw mo naman sigurong may mamatay pa, hindi ba? Huwag kang sumunod sa kampo ng dilim. Itago mo yan. Kailangan mo yan para mailigtas ang ating bayan. Hayaan mo na ako. Naiiyak na si Elena. Hindi niya pwedeng hayaang may dumanak na naman na dugo ng kanyang kababayan sa kampo ng mga Hapon. Elena, iligtas mo siya. Mahinang pakiusap naman ng madre. Wala na siyang nagawa kundi ilabas ang mutya ng agila mula sa kanyang panty. Ibinigay niya kay Colonel Yamaguchi ang mahiwagang batong yun, gayong labag sa kanyang kalooban. Napahalakhak si Colonel Yamaguchi. Kasunod nun ay pinakawalan nito si Estrella at sumama sa mga kapwa Pilipina. Mahigpit na hinawakan yun ng Colonel at itinapat sa dibdib. Magiging marakas na ako. Mas rarong magiging marakas. Maiyak-iyak ang batang babae sa kanyang ginawa. Wala na. Normal na lamang akong bata. Patawarin mo ko. Dapat hinayaan mo na lang akong mamatay. Estrella, huwag kang magsalita ng ganyan. Nararapat lamang tayong mabuhay pa ng matagal sa mundong ito. Wala po akong pinagsisisihan, mga ate. Ginawa ko lang po ang tama. Sa kanya na ang mutya ng agila. Ang importante, buhay pa rin po tayo. Anong pinag-uusapan niyo dyan? Napabaling ang lahat sa maotoridad na tinig ng kolonel. Pagsipasok na kayo sa kanya-kanya niyong mga sirid. At ikaw, Estrella, pumasok ka na sa sirid ko. Hindi! Ayoko! Akala ko ba palalayain mo na kami kapag binigay na sa'yo ng batang ito ang gusto mo? Sa tingin mo ba, tumutupad ako sa usapan? Hindi. Raro na ngayon, mas makapangyarihan na ako. Hindi niyo pa yata ako kilalang lahat. Isa akong tusong taysa. At walang sino man ang makakanigtas sa mga kamay ko. Pumailan lang ang pagtawang yun ni Colonel Yamaguchi. Tinaliman muli sila nito ng malaagilang mga mata na nag-aapoy sa galit. Kitang-kita na ni Elena ang pagiging mabisa nito sa dyablo. Sumunod na ang lahat ng mga kababaihang biyag ng mga sundalong Hapones. Napabulong naman si Elena. Sigurado akong hindi rin magtatagal sa isang taong maitim na budhi ang mutya ng agila. Nakakatiyak akong papanig din sa akin ang kapalaran. Huwag mo nang hangarin pa yan, Elena. Hindi na tayo makakatakas pa rito. Lalo na gaya ng sinabi ni Taisa, mas malakas na siya ngayon dahil naipasa mo na sa kanya ang mutya mo.
Ang tangi na lang nating magagawa ay ang magdasal para madugtungan ang buhay natin. Tila pinanawan na ng pag-asa si Sister Teresa. Samahan mo kong magnobena mamayang hapon, Elena. Kailangan tayong magpatuloy na manalig sa kanya. Mas makapangyarihan na ang dyablo. Wala na tayong ibang makakapitan kundi ang mga dasal na dapat nating matupad. Inabot ni Sister Teresa sa kanya ang puting rosaryo at ang maliit na Biblia. Yan na lamang ang tangi nating pag-asa. Huwag mo sanang iwawala. Opo, maraming salamat po. Huwag kang magpasalamat. Wala kang dapat ipagpasalamat. Dahil tayo-tayo na lamang magkakalahi ang magtutulungan sa matinding krisis na ito. Isinarado nila ang pinto ng silid. Alalang-alala naman si Elena sa kalagayan ng kabilang kwarto kung saan nakakulong ang isa pa niyang ate na si Estrella. Ano kayang ginagawa ng Colonel Diablo ngayon kay Ate Estrella? Para po kasing naririnig ko siyang umiiyak. Ganap na ngang nawala ang bisa ng mutya sa'yo, Elena. Dahil pare-pareho na tayo nang naririnig. At malamang, ginagamit ng Taysa ngayon ang katawan ni Estrella. Napaantanda si Sister Teresa. Panginoon naming tagapagligtas, iligtas niyo po si Estrella sa kamay ng Diablo. Ate Firis! Dumilat ang madre ng sandaling yun. Ano yun, Elena? May paraan pa po para makatakas tayo dito at makahingi ng tulong sa mga gerilya. Pumalatay ang pagtataka nito sa itsura sa kanyang naiisip. Ha? Paano? Tinungo ng batang si Elena ang bintana. Gumawa pa siya ng malaking butas doon. Napahigit mula siya ng malalim na paghinga bago naglikha ng isang malakas na pagsipol. Sobrang tagal ng pagsipol na yon na umabot pa hanggang 10 segundo. Elena, ano bang ginagawa mo? Baka marinig ka ng mga sundalo. Huwag ka po mag-alala, Ate Firis. Hindi nila maririnig ang pagsipol ko. Paano ka nakakasigurado? Ang pagsipol ko na yon ay espesyal lamang para sa isa kong alagang kaibigan na nagkaloob sa akin ng mutya. Launan, may kumalampag sa bintanang yari sa kapis. Gamit ang mga kuko ng agila, bahagyang nawarat ang bintanang yon. Nakapasok ang malaking ibon na ikinabahala ng madre. Palabasin mo yung alaga mo rito, Elena. Matutunugan tayo ng mga hapon. Saglit na saglit lang ito, Ate Firis, mga kasama. Uutusan ko lang ang kaibigan kong agila na iparating sa mga gerilya kung saan tayo naroroon. May inusal si Elena sa malaking ibon na yon. Nang makuha yun ng agila, saka ito matayog na lumipad palayo. Pambihira ka talagang bata ka. Nakakausap mo sila? Opo, tinuruan kasi ako ng ama ko kung paano magkaroon ng komunikasyon sa mga agila. Kaya pala ikaw ang napili para sa mutya nila. Ganun na nga po, ate. At nararapat lang na maibalik sa'yo ang mutya na kinuha sa'yo ng Taysang yun. Tipid na napangiti si Elena. Kung para talaga sa akin yun, ate, kusa yung babalik sa akin. Nilamon na ng dilim ang buong paligid. Pasado 7:00 na ng gabi, kakatapos lang magdobena ng mga kababaihan. Dahil dyan, nangangamba naman sila na sasalakay na namang muli ang alagad ng mga kadiliman at pagsasawaan na naman ang kanilang katawan. Magsihanda na kayo! Paparating na sila! Pahinang sambit ni Sister Teresa. Niyakap ng mga kababaihan ang isa't isa. Para bang tanggap na ng mga ito, natatanggalan muli ulit sila ng saplot at dignidad na magiging kahiyahiya sa buo nilang pagkatao. Habang si Elena naman, pasilip-silip sa bintana, hinihintay niya ang pagdating ng kanyang alaga. Nasaan ka na? Bakit ang tagal mo? Tingin mo ba, Elena, sasagipin tayo ng mga gerilya ngayong gabi? May tiwala po ako sa kaibigan kong agila. Sana lang po nakarating po sa mga gerilya ang mensaheng binulong ko sa alaga ko para makatakas na po tayo dito. Hindi kaya nabaril na ng mga Hapon ang alaga mo? Kaya wala pa rin hanggang ngayon ang mga gerilya para itakas tayo rito? Biglang kinutuban ng hindi maganda ang bata sa hinala ni Sister Teresa. Hindi kaya napatay na ng mga Hapon ang agila mo? Baka pinulutan na.
Hindi po, Ate Therese. Huwag ka nga po magsalita ng ganyan. Makakaligtas tayo rito. Mailap ang alaga kong yun. Sigurado ako na nakarating sa mga kapwa nating Pilipino ang mensahe ko. Ay, hindi ko na alam, Elena. Malapit ko na sukuan ng Diyos na sinasamba ko. Ate naman! Pero gusto ko na siyang makita. Doon kasi sa kaharian niya, wala nang sakit, paghihirap at pasakit. Pakahulugang sabi ng madre sa kanya, sabay baling nito sa paslit. Elena, kapag may nangyari man sa akin, basahin mo ang Biblia na ibinigay ko sa'yo, ha? Tatanda ka pa, baka magkaroon ka pa ng nobyo, pero wag na wag mong kakalimutan ng Diyos. Napangiti si Elena sa ate niyang si Sister Teresa. Ate naman, huwag ka magsalita ng ganyan. Sabay-sabay tayong makakalaya rito. Sabay-sabay tayong mabubuhay at makakabalik sa kanya-kanya nating mga buhay. Gusto ko sumama sa iyo, ate, sa kumbento nyo. Matapos lang ang kaguluhan at bumalik na ulit ang kapayapaan sa ating bansa, itutuon ko ang atensyon ko sa Panginoon. Kasama ka, Ate Therese. Napatiklop ng labi si Sister Teresa na ipinagtaka ni Elena. Bakit ka po gumaganyan, ate? Ano pong problema? Sigurado ka? Gusto mong magmadre? E di, hindi ka na makakapag-asawa niyan. Kailangan mo manumpa sa simbahan. Napakamot ng ulo si Elena na nangingiti. Hindi ko rin po masabi. Bahala na po ang Panginoon. Sa bagay. Ay! Napatili si Sister Teresa nang makarinig ng sunod-sunod na putukan sa paligid. Ano yun? Bakit nagpuputukan? Ewan ko po, ate, pero isa lang ang sigurado ko. Nandyan na ang mga gerilyang sasagip sa atin. Nakaligtas ang agila mo. Opo, ate. Nakalagay lamang sa kanya-kanyang ulo ang mga kamay. Dumapa ang lahat. Nagkakaroon na rin ng butas ang mga dingding. Dulot yun ng kung saan-saan na lang tumatama ang mga bala ng baril sa sikretong garrison. Kailan ba matatapos ito? Hindi matapos-tapos ang mga putukan. Bahagyang sumilip si Elena sa butas ng bintana. Nayanig ang buong pagkatao niya na maraming mga namatay na rebeldeng Pilipino sa labas. Anong lagay sa labas, Elena? Ate, natatalo na po ang mga gerilya. Ano? Pero bakit? Hinala ko, ate. Dahil hawak na ng Diablong Colonel ang mutyang inagaw niya sa akin, madali niyang natunugan na susugod sa atin ng mga gerilya. Magiging malakas po kasi ang pakiramdam ng taong may hawak ng gabay ng agile. Kaya nakapaghanda po sila. Paano yan? Hindi na tayo makakaligtas? Natameme na si Elena. Hindi niya na sinagot ang madre. Sa halip, sumipol siya ng malakas. Agad na dumating ang alaga niyang agila at nakapasok sa loob ng garrison. Kaibigan, tulungan mo ko. Bawiin mo ang mutya na binigay mo sa akin noon kay Colonel Yamaguchi. Magagawa mo ba yun? Idinipan na lamang ng malaking ibon ang malapad nitong mga pakpak, saka mabilis na lumipad palabas. Nagahari pa rin ang mga putukan sa kuta ng mga Hapon. Wala silang ibang ginawa noon, kundi ang manalangin ng manalangin sa gitna ng nagpapalitang putukan sa pagitan ng mga gerilya at kempetay. Hanggang sa may biglang nagbukas ng pinto ng silid. Nagkumpul-kumpul agad sila sa takot na baka mga sundalong dayuhan ng mga yon. Subalit isang Pilipino ang tumambad sa kanila. Awak ang isang mahabang baril. "Bilisan nyo! Magsitayo na kayo! Itatakas ko kayo!" Salamat sa Diyos! Nandiyan na ang tagapagligtas. Pero kuya, si Ate Estrella. Nagtagpo ang magkabilang kilay ng binatang gerilya sa sinabi niyang pangalan. "Ano? Si Estrella? Ang aking nobya? Nandito siya?" Gulat na nagtanong ang paslit sa binata. Nobya mo si Ate Estrella? "Oo. Pero wala nang maraming tanong. Ituro niyo kagad sa akin kung saan siya nakakulong. Bilis!" Nasa kabilang kwarto siya, Ginoo. Madaling-madaling nagsilikas ang mga kababaihan habang nagaganap pa rin ang maingay na putukan sa paligid. Tinungo naman agad ng binatang gerilya na nagngangalang Kaloy
ang silid na pinagkukulungan ng nobya nitong si Estrella. Pinutukan nito ang nakakandadong silid na pinagkukulungan ng iniirog. Lumabas doon si Estrella at pinasalubungan ni Kaloy ng isang mainit na yakap. Kaloy, mahal ko! Akala ko patay ka na. Huwag ka nang umiyak, mahal ko. Tahan na. Hindi ako makakapayag na mamatay tayo sa digmaang ito. Tumakas na tayo bago pa tayo abutan ng mga hapon. Pumanaog na silang lahat. Dumaan sila sa likod ng garrison nang sa gayon madali nilang pasukin ang gubat kung saan nagkukuta ang mga gerilya. Kuya, paano ka po pala nakapasok sa garrison? Kung natatalo na po ang mga kasamahan ninyong gerilya. May isang agilang lumusog sa koronel. Gamit ang matatalas itong mga kuko. Nasaktan nun ang taysa. Kung hindi dahil sa ibon na yon, malamang hindi ko kayo maililigtas. Maraming salamat sa kanya. Malapit na nilang matuntun ang gubat nang magpaputok ang mga Hapon. Nakaramdam sila ng pagbagsak isa-isa sa mga kasamahan nila sa pagpuga. May 2 babaeng comfort woman at isang lalaking gerilya ang humandusay sa lupa. Dilat ang mga mata nitong nawalan ng buhay. Magsitigil kayo! Nagtaas ng mga kamay sina Kaloy, Estrella, Sister Teresa at ang batang si Elena at ang mga comfort woman at mga gerilya sa pagsigaw ng Kernel. Shukumen shite kudasai! Magsiharap kayo sa akin, kundi papuputukan ko kayo ng barir! Alit na nag-utos si Kernel Yamaguchi. Nagsiharap naman ang lahat ng mga Pilipinong kumakalaban sa Japanese Imperial Army. Napagmasdan nila ang kalmot sa kanang pisngi ng taysa. May ideya na si Elena kung saan ito nakuha yon. Tumaas muli ang sulok ng labi ng bata. Osoroshi! Akala nyo ba? Ganon-ganon nyo lamang ako matatakasan? Walang makakatakas sa akin. Lahat kayong mga kumakaraban sa aming Japanese Imperial Army. Katapusan nyo na! Mamamatay kayong lahat! Pumailan lang ang galit na sigaw na yun ng taysa. Ngunit hindi sila nagpatinag. Aking mga sundaro, dakpin silang lahat at pugutan ng uro. Magtatangka na sanang tumalima ang mga kasundaluhan nang biglang humarang ang madring si Sister Teresa. Sandali lang po, Taysa. Huwag naman po sanang ganito. Tigilan niyo na ang pagmamalupit sa aming mga Pilipino. Tigilan niyo na ang digmaan na ito. Ang mga pagpapahirap sa amin. Wala kaming ginagawang masama sa inyo. Tahimik po ang buhay naming ibang mga Pilipino. Pero bakit ganito po ang dinadanas namin? Bakit pati kaming mga inosente dinadamay ninyo? Mangiyak-ngiyak na tanong ng madre sa mga sundalong Hapon na nananatili pa ring nakatutok ang mahahabang baril sa kanila. Sumagot si Kernel Yamaguchi. Lahat kayo damay sa digmaang ito. Mapa-inosente man o hindi. Hanggat may kumakaraban sa aming army. Hanggat nagpapataasa ng ihi ang iba't ibang mga rahi. Hindi matatapos ang kaguruhang ito. Sumunod kayo sa aming mga Hapon. Magiging mapayapa ang bansa nyo. Umatangis na lamang si Sister Teresa sa isiniwalat na pahayag ni Kernel Yamaguchi. Napapahikbi ito sa sobrang sikip ng dibdib hanggang sa mapagdesisyonan nitong lumapit sa mga kasundaluhan. Susuko na kami sa inyo! Huwag lang kayong magpapaputok! Sinenyasan ni Kernel Yamaguchi ang mga tauhan nito na ibaba ang mga baril. Maingat pa rin lumalapit na nakataas ang mga kamay ng madre. Ate Therese! Ano pong gagawin ninyo? Nang makalapit si Sister Teresa sa isang sundalo, mabilis nitong inagaw ang bayoneta nito, saka pinaputukan ng malapitan ang mga sundalo. Naghudyat na ang madre na tumakbo habang ito ay nagpapakawala ng mga bala. Tumakas na kayo! Bilisan nyo! Takbo na!
Niratrat ni Sister Teresa ng bala ng bayoneta ang mga nakakasumpong nitong sundalo. Hindi inaasahan ni Elena ang pagsasakripisyo ng Ate Teresa niya. Kaya naman, tinakbo niya ang babae para sana sagipin ito. Subalit huli na ang lahat. Tinadtad na ng bala ng mga militar ang katawan ng kaawa-awang madre. Hindi! Ate Ceres! Ate! Pinasan si Elena ni Kaloy sa balikat. Mabilis silang pumulas bago pa sila mahagip ng tingga ng bala ng baril. Ibaba mo ako! Si Ate Ceres! Ate! Wala na tayong magagawa sa kanya, bata. Ipagdasal na lang natin ang kanyang kaluluwa. Naalala bigla ni Elena ang mga pinag-usapan nila ni Sister Teresa. Ang masaya't makabuluhan nilang pag-uusap na dalawa. Akala niya, sa pagtatapos ng gera laban sa mga Hapon, makakasama pa niya ang ate niyang madre. Doon pala siya nagkakamali. Dahil doon din pala sa digmaang yon ang katapusan ng alagad ng Diyos na biktima ng pang-aabuso ng mga Hapon. Tagumpay na nakatakas ang ilang mga gerilya, comfort woman, kasama si Kaloy, Estrella at ang batang si Elena sa pagpapaputok ng mga dayuhan. Nakarating na rin sila sa kuta ng mga gerilya. Hindi naman magkandagulapay si Elena na isipin pa rin ang sinapit na kamatayan ng kaibigan niyang madre. Nakikiramay ako. Elena, tama? Tinabihan ni Estrella ang malungkot na batang si Elena habang pinagmamasdan ang sigaan. Yun ang nagsisilbing liwanag nilang mga gerilya kapag kumagat na ang dilim sa paligid. Hindi niya sinagot ang dalaga. Nilulukob pa rin siya ng kalungkutan sa pagkawala ng matalik na kaibigan. Sa palagay ko nga, tama ako. Elena ang iyong pangalan. Nakikiramay ako para sa atin, Ate Estrella. Hindi lang ako ang nawalan dito, kundi tayong mga Pilipino. Nalagasan na naman tayo ng ating mga kalahi, ate, dahil sa pesting digmaan na ito. Narinig ni Elena ang pagbugtong hininga nito. Tama ka nga riyan. Nakikiramay din ako para sa atin. Hayaan mo, di ba? Madre naman si Therese. Sigurado ako sa ngayon, nasa kaharian na siya ng Diyos. Tanda ko pa nung sinabi niya nung nasa garrison pa tayo. Sabik na siyang makita ang Diyos na pinaniniwalaan niya. At ayun na nga, tinupad niya yun. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili para sa bayan, para makasama ang ating Diyos na lumikha. Inahid ni Elena ang tumulong luha mula sa kanyang mga mata. Nasasabi ko nang kausapin si Ate Therese, ate. Pero kundi dahil sa kanya, hindi tayo nag-uusap na ganito. Ah, ganun ba? Pahinang natawa si Estrella. Matanong ko lang, naaalala ko dati nung sumama ka sa akin. Nung dinakip ako, matagal ko na kasi itong kinikimkim sa isip ko eh. Ano po yun, ate? Ano yung misyon mo? Saka, totoo ba yung nasa garrison tayo? May kapangyarihan ka talaga? Natatawag mo ng kusa ang alaga mong agila sa pamamagitan ng pagsipol lang? Hindi makapaniwalang sunod-sunod na tanong ng dalaga. Marami akong dapat ikwento sa'yo, ate. Pero kung ikukwento ko po sa'yo lahat, aabutin tayo ng liwanag. Sinabi ko na po sa'yo na may misyon ako sa'yo, kaya dinala ko ng mga paa ko nung dinakip ka ng mga kampo ng dilim. Yun ay proteksyonan ka laban sa Colonel Diablo na yun. Pahagyang napayuko ito sa huli niyang binitiwang kataga. Bakit? Ano pong problema, Ate Estrella? May nasabi po ba akong masama? Huli ka na, Elena. Hindi mo na ako mapoproteksyonan. Ha? Bakit po? Inangkina ng colonel na yon ang aking puri. Hindi ko alam pero sana wag mamunga. Pag-amin ni Estrella sa kanya. Batid na po ba ito ng inyong nobyo? Ni Kuya Kaloy? Mabilis itong napailing. Hindi pa pero sasabihin ko naman sa kanya kapag handa na ako. Sabay silang napalingon nang marinig ang boses ni Kaloy. Kaloy?
Narinig mo? Magpapaliwanag ako. Huwag ka na magpaliwanag. Dahil hindi mo kasalanan kung punersa ka ng hayop na koronel na yon. Pero gaganti tayo. Gaganti tayo sa kanilang lahat. Ano? Tinawag ni Kaloy ang mga kasamahan nitong gerilya at tinipon. Mga kapatid, magsiyanda kayo. Pagsikat ng araw, mag-iensayo tayo ng pag-asinta ng baril at paggamit ng dahas. Papatayin at tatalunin natin ang mga sundalong Hapones, lalong-lalo na si Yamaguchi. Mariing saad ng binata sa lahat. Kahit ang mga makapili na sumasapi sa mga kalaban, ituturing na rin nating isang kalaban. Nakakalungkot lang ang mga makapili na kapwa nating Pilipinong hindi nila kalahi ay umaanib sa mga dayuhan. Mga traidor! Galit na napaangil si Kaloy. Sumabat agad ang paslit sa naghihimutok na binatang namumuno sa mga gerilya. Kuya Kaloy, hindi ninyo matatalo ang mga hukbo nila sa paraan ng pag-iensayo natin. Kahit anong pagiging matalas ng abilidad natin, kung may dugo silang halimaw, wala tayong kalaban-laban. Nagusot ang itsura ni Kaloy sa kanya. Ikaw bata ka. Bakit ka ba bigla-bigla na lang nagsasalita? Ano bang alam mo sa pakikidigma, ha? Kaloy, mahal, huwag mo naman pagsalitaan ng ganyan si Elena. At higit sa lahat, huwag mo siyang mamaliitin. Kundi dahil sa kanya, baka napaslang na kami noon sa may garrison. Kuryosong nagtanong ang binata sa nobya nito. Bakit? Ano bang naitulong niyan? Ako lang naman po ang nagmamay-ari ng mutya ng agila at ang nangangalaga sa agilang naghatid sa inyo ng mensahe kung nasaan kami nung nasa kuta kami ng pang-aabuso ng mga Hapon. Manghang napabalik ng tingin si Kaloy sa kanya. Alaga mo ang agilang yon? Opo, kuya. Sige, ganito. Maniniwala lang ako sa yung alaga mo ang ibon na yon. Kung matatawag mo siya ngayon din. Napangisi ang batang si Elena. Ginamit niya ang daliri at sinubo sa bibig. Naglikha siya ng hangin doon. Umihip siya, saka ibinuga hanggang sa pumailan lang ang nakakabinging pagsipol sa buong kagubatan. Kalaunan, pumaluskos ang mga dahon ng matataas na puno. Biglang nakarinig ng pagaspas ang mga gerilya. Hanggang sa makita na nga nila ang malaking ibon na nakaliyad ang dalawang pakpak, kasabay ng paglanding nito sa braso ni Elena. Oo nga, sa'yo ang agilang yan. Sabi ko naman po sa'yo, kuya eh. Hindi po ako nagsisinungaling. Pero, totoo ba na may mutya ka ng ibon na yan? Opo, kuya. At sa palagay ko, nabawi na niya ito kay Colonel Yamaguchi. May iniluwa sa bibig ang agilang nakasampa sa kanyang braso. Sinalo niya yon sa nakabukang tuka nito at saka ipinakita sa mga gerilya. Kamangha-mangha. Ngunit mawawala na ito ng bisa sa pagtatapos ng linggo. Dapat ako lang ang nakakaalam na meron ako ng mutya, pero ibinida ko pa po sa inyo. Mabuti na lamang at nakuha pa nitong agila ko ang mutya sa malupit na Colonel. Kundi baka tuluyan na itong hindi gumana. Malaki ang magagawa mo, Elena, para sa aming mga gerilya. Dahil meron kang ganyang uri ng anting-anting. Lalo na't nalaman ko mula sa'yo na hindi pala sila basta-bastang mga malulupit na mga Hapon lang, kundi may dugo rin pala sila ng isang aswang. Gagawin natin ang ating makakaya upang masugpo sila sa tulong ng natitirang kapangyarihan ng iyong mutya. Kumapit lang tayo. Mapapalaya din natin ang bansang ito mula sa mga mananakop. Mahimbing na silang natulog ng gabing yon. Hindi pa man nagliliwanag, ginising na silang lahat ni Kaloy. Puspusan sila sa pag-iensayo nang sa gayon makalaban sila kahit papano sa mga dayuhan. Mga kapatid, mamaya na pala ang kabilugan ng buwan. Nakatitiyak ako na magpapalit na sila sa malahalimaw na anyo. Tama ba ako, bata? Baling ni Kaloy kay Elena. Opo, kuya. Kaya dapat maghanda na tayo oras na makaamoy sila ng karne nating mga pangkaraniwang tao. May maliit na tanga na bakal na armas ang batang babae. Inasinta niya ang mga lata
na mahigit na 4 na kilometro ang layo mula sa kampo. Sa talas ng kanyang mga mata sa kapangyarihan ng mutya ng agila, lahat ng mga nakailerang lata ay kanyang napatumba. Naririnig din niya sa kalayuan ang mga pinapatay na mga Hapon na Pilipino sa may piitan. Kung di man pinupugutan ng ulo ang mga ito, kinukuryente muna, inilulublob sa drum na punong-puno ng tubig o hindi kaya ay nilalatigo. Nagbingi-bingihan na lamang si Elena sa kanyang mga naririnig. Mga kapatid, magpahinga na tayo. Inabutan na tayo ng liwanag. May 3 oras na tayong walang tigil sa kakainsayo. Malamang, lahat tayo ay gutom na. Kami ng 5 kong kasama, hahanap muna ako ng makakain natin para maidsan kahit papano ang nararamdaman nating gutom at uhaw. Siya nga pala, mahal. Saan tayo kukuha ng mga makakain natin at saka iinumin? May malapit na malinis na batis dito. Di ko lang kabisado kung saan. Sa makakain naman, sana may masumpungan tayo kahit prutas o gulay lang. Kuya, ate, magpatulong tayo sa alaga kong agila. Sumipol si Elena at mabilis na lumitaw mula sa kalangitan ang ibong yon. Lumapag yon muli sa braso ng paslit. Kaibigan, matutulungan mo ba silang humanap ng makakain at pag-iinuman natin? Sadyang kailangan na talaga namin eh. Lumikha ang agila ng tunog na parang paghuni nito at lumipad ng mataas. Ate, kuya, sundan niyo po ang aking kaibigan. Dadalhin niya po kayo kung saan tayo pwedeng makakuha ng makakain at maiinom natin. Magiliw na wika ng musmos sa dalawa. Sa wakas, hindi na ako mahihirapan. Malaking tulong talaga ang alaga mong yan para sa ating mga Pilipino sa gitna ng magulong bansa na ito na pinag-aagawan ng mga dayuhan. Maraming salamat. Lumarga na ang dalawang magkasintahan upang sundan ang malaking lumilipad na ibon. 5 minuto pa lamang ang nakakalipas nang makarinig na may paparating mula sa kanilang kampo. Hinalasan ni Elena ang kanyang pakiramdam. Tama nga ang kutob ng bata. Paparating na sa kanilang pinagtatago ang lungga, ang mga kalabang Hapon. Mga ate at kuya, wala pa sina Ate Estrella sa ngayon pero may paparating na mga Hapon. Magsipaghanda kayo! Dahil sa alertong ipinamalas ng bata, maliksing nagsihanda ang mga gerilya, maski ang mga babaeng nanggaling sa istasyon ng parausan ng mga Hapon. Mabilis silang nagtago sa mga matatayog na puno. Malayo pa man, pero ang preparasyon sa bawat isa ay solido na. Hindi pa man nakakalapit ang mga kimpetay. Nagpaputok na ang isa sa mga gerilya. Umalingaw-ngaw ang putok na yon na sumapul sa noo ng isang sundalong Hapon. Hanggang sa nagpalitan na nga ng mga bala. Walang mga Pilipino ang natamaan. Merong daplisman, ngunit hindi naging madugo. Umaksyon na rin si Elena. Sa liksi ng paslit, naiilagan niya ang mga balang pinakakawalan ng mga kalaban. Sa tuwing hinahawakan niya ang mga ito, kaagad na nagliliyab ang buong katawan. Mas lalong nagliwanag ang mutya na nasa panloob niyang salawal. Dala na rin ang init sa paligid. Mas lalong lumakas ang kanyang gabay. Hindi naglaon, tuluyang nagapi ang mga dayuhang Hapon. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Walang napatay sa kanilang mga Pilipino dahil na rin sa pagiging handa at abiso ng batang si Elena. Salamat, Panginoon. Hindi mo kami pinabayaan. Hawak-hawak niya na maigpit ang puting rosaryo na alaala na lamang na bigay sa kanya ng yumaong si Sister Teresa. Mula sa kanyang bulsa, naroon din ang maliit na Biblia. Siguro hindi lang itong mutya ang nagbibigay sa akin ng proteksyon, kundi itong mga instrumento na pareho naming kinakapitan ni Ate Therese. Dumating na rin sina Estrella at Kaloy na may mga bitbit na mga tinapay, iilang prutas at gulay at mga buslo. Nadatnan ng dalawang magkasintahan na ang iba sa kanila ay sugatan. Ano nangyari dito? Bakit yung iba ay ginagamot nyo? Elena, anong nangyari sa ibang mga kasamahan natin? At bakit yung mga nadaanan namin, puro mga nangamatay na Hapon? Anong naganap habang wala kami? Kuya, ate, may dumating pong mga sundalong Hapon. Marami silang dalang armas.
Maski mga pampasabog po kagaya ng mga granada. Mabuti na lamang po agad ko pong naagapan. Naamoy ko po sila at narinig at nakita agad. Napailing si Kaloy sa naging pahayag ni Elena. Kailangan na nga talaga natin magdoble ingat. Babala na ito para lumusob sila mamaya sa ating hukbo. Anong ibig mong sabihin, mahal? Estrella, makinig ka. Ang hayop na Yamaguchi na yon ay gusto kang bawiin sa akin. Marahil, nalaman na nila kung saan tayo nagkukuta. May mga makapili na tumatraidor sa ating bansa at ginagalugad tong kagubatan at isinusumbong sa mga nakatataas na Hapones. Kailangan na siguro nating lumikas dito. Kuya, wag na! Utol ng paslit. At bakit naman, Elena? Bakit mo kami pinipigilan? Bukas na bukas din ay mawawala na ng bisa itong mutya ko. Nakukutuban ko ng mamamatay na ang aking alaga. Kailangan ko ng suporta ninyo. Ako ang haharap sa colonel na yon. Dito na natin wawakasan ng pang-aabuso sa atin ng colonel na yan. Saglit lang, Elena. Hindi ba delikado? Saka, paano mo nalaman na kasama ang colonel sa paglusob mamayang gabi? Dahil mga aswang sila, Ate Estrella. Gagamitin na nila ang abilidad nila para tapusin na nila tayo. Hindi nila palalagpasin ang kagaya nating kumakalaban sa kanila. Sa oras na matalo nila tayo, magiging laman-tiyan din nila tayo. Ama ang bata, mahal. Napasinghap si Kaloy. Hindi nga ako nagkakamali ng kutob. Ikaw ang target ng Yamaguchi na yon. At hindi ako makakapayag na madakip ka ulit at gamitin muli ang iyong katawan. Hinding-hindi na. Igil na sambit pa ng binata. Kumalma ka, mahal. Nagamit man ng Taisa na yon ang katawan ko, pero isa lang ang sigurado, na ang puso ko ay sayo lamang. Wala nang iba pa. Panat ng binibini. Mahal na mahal kita, Estrella. Oh, tama na yan, ate, kuya. Maigi pa, magsipaghanda na po tayo sa maaaring mangyari. May mga armas pa po ba tayo? May mga karga na po ba? Nagsikilos na ang mga gerilya at mga kababaihan sa pagsasalansan ng mga armas. Hinihimas niya naman ang balahibo ng alagang agila. Habang nagbabasa ng mga berso sa Biblia, saglit pa, kinausap niya ng maramdamin ang malaking ibong nakasampa sa kanyang balikat. Aking kaibigan, hindi ko akalain na sa oras pala na mamatay ang bisa ng mutya, mamamatay ka na rin pala. Natandaan ko bigla ang sinabi ni Amang tungkol doon. Napakasakit lang na malaman bakit pahahantong sa ganon. Kung panghabang buhay lang sana ang bisa ng mutya, araw-araw kitang makakasama. Naglalawa na ang kanyang mga mata. Humuhuni lang ang agila na para bang pinapakalma siya. Hinalikan niya ang ibon na yon nang mapadipa ang mga pakpak nito, kasabay ng biglang paglipat. Hindi nalaman ni Elena kung bakit parang tila nagwawala ang kanyang alagang agila. Anong ibig mong ipahiwatig, aking kaibigan? Napatayo si Elena nang makarinig ng mga paparating at alulong mula sa garrison. Tuluyan nang nagpalit ng anyo ang mga alagad ng bilir, habang yung iba namang mga sundalong Hapon nagpapahid na ng langis sa mga katawan. Nag-anunsyo uli ang batang paslit sa mga gerilya. Magsipaghanda na kayo, mga ate at kuya. Yung iba sa kanila nagpapalit na ng anyo. Nagkatinginan pa ang dalawa magkasintahan sa gulat. Kung ganon, hihintayin natin sila dito. Matiin na saad ni Kaloy. Elena, buo na ba ang desisyon mo? Haharapin mo sila? Ate Estrella, nasa akin ang mutya. Ako ang pinili ng gabay upang iligtas ang bansang ito. Oo, bata pa lang ako, pero hindi ako dapat maliitin. Dahil maliit man ako sa paningin ng iba, nakakapuwing din. Tumindi ang liwanag ng batong mutya na nasa loob ng kanyang salawal. Mas tumindi rin ang init, kaya bahagyang napangiwi ang batang babae sa pagkapaso. Tama ka, Elena. Pinatunayan mo lamang din sa akin at sa lahat na babae man nila kung tayo'y ituring, hindi yung tanda ng pagiging mahina natin, kundi ang paninindigan na maging tapat sa ating bayang sinilangan. Patikas na tugon naman ng dalaga. Kumporme ang ibang mga Pilipino sa kanilang pwesto. Nakahanda na sila gaya ng naunang pagsagupa sa mga sundalong Hapon.
Nang humuni na ang agilang alaga ni Elena, hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa, kundi nanguna siya sa paghaharap sa mga sundalong aswang na Hapones. Laban sa kanya na may bitbit na mutya kasama ang mga kapwa Pilipino. Malapit na sila. Ulong ni Elena sa sarili. Dinukot na ng paslit ang mutya sa kanyang panty at tiningnan sa kanang kamay habang ang kaliwang kamay naman ito ay tangan ang puting rosaryo. Para sa inyo to, Sister Therese, at sa lahat ng mga pinaslang ng mga Hapon na ito. Pagkakasabay na itinaas ni Elena ang mutya at rosaryo sa liwanag ng buwan ng gabing yun. Mabilis na sumusugod pasulong ang mga hayok na mga sundalong Hapon mula sa anyong lobong aswang. Nang malapit na ang isang aswang at akma na siyang dadaluhungin, ipinansalag niya ang mutya at rosaryo. Hindi pa man siya nasasakmal nito. Bigla na itong sumabog at naging abo sa isang iglap. Sige! Lumapit kayo! Lapit! Napatingala ang paslit nang malakas na humuni ang agila niyang alaga sa itaas. Nasa sentro ito ng bilog na buwan, kaya naman mas tumindi pa ang kapangyarihan ni Elena. Napapaligiran na siya ng mga lobong aswang. Sabay-sabay siyang nilusog ng mga ito. Dahil sa liksi ng kapangyarihan ng kanyang gabay at talas ng mga mata, mabilis siyang nakaiwas. Nagbuga ng matinding liwanag ang mutya ng agila at isa-isang tumama iyon sa mga aswang. Kaagad na nagiging abo ang mga aswang, na puno na sa kagubatan ng samot-saring mga putukan. Nakakatiyak siyang ang ibang mga alagad ng dilim na Hapones nasa kampo na ng kanyang Kuya Kaloy. Tinanggal ni Elena sa isip ang pag-aalala. Siguro kayang-kaya naman ng mga gerilya ang mga Hapones na nasa anyong aswang. Pinatindi pa niya ang konsentrasyon. Kapag nawala siya sa atensyon, baka bigla siyang dalihin o sagpangin ng mga pangil ng nakakatakot na mga nilalang. Patuloy na pinapasabog ng batang si Elena ang mga paparating na aswang. Nagtataka siya, wari bakit hindi maubos-ubos ang mga yon. Bakit parami sila ng parami? Hindi matapos-tapos? Lingid sa kanyang kaalaman, may nagbato patungo sa kanya ng granada. Napamulagat siya, maliksing na patalon, sa kasawiang palad. Unang beses niyang nakatamo ng pinsala. Hirap na hirap ang batang si Elena na makatayo. Tumilapon din sa malayo ang mutya at ang puting rosaryo na tangan niya. Gumapang siya patungo sa instrumento upang labanan ang mga Hapones na aswang. Subalit tinapakan yon ng isang may malapad na paang nilalang. Mabalbon yun. Kulay itim ang pangangatawan. Di gaya sa ibang mga aswang na Hapones. Kakaiba ito sa lahat dahil nakatayo ito at labas pa ang mahabang dila. Tangan din ito ang isang matalas na samurai. Pinakatitigang maigi niya kung sino yon. Bigla yun na mukaan ni Elena. Ha? Colonel Yamaguchi? Ulalas niya. Owara shimashita! Wara ka ng kawara ngayon. Ito na katapusan mo! Itinaas ng malahalimaw na anyo ni Colonel Yamaguchi ang sandata nito. Nagliwanag ang espada ng taysa, saka ibinagsak sa leeg ng paslit. Dadampi na sana ang talas ng katana sa leeg ni Elena nang hindi yun matuloy. Napatingala si Elena at nasilayan niya ang kanyang alagang agila na dinaklot ang mga mata ng koronel. Nabitiwan ng halimaw na koronel ang katana nito. Doon naman nakakuha ng pagkakataon si Elena na damputin mula sa malayo ang bato ng mutya at rosaryo. Itinapat niya ang dalawang instrumento ng kabutihan sa koronel na aswang. Heto na ang katapusan mo, Colonel Diablo! Para sa mga inapit pinaslang mo ng mga kapwa ko Pilipino! Isang matinding liwanag ang naipon sa mutya at sa rosaryo ni Sister Teresa. Kalaunan, bumugayon ng apoy sa direksyon ni Colonel Yamaguchi. Hindi maaari! Kinain ito ng matinding liwanag hanggang sa matupok. Tanging bakas na lang ng korteng tao sa lupa ang nadatnan ng lahat. Umuusok-usok pa yun. Natanda na natalo ng isang batang paslit ang isang koronel. Pinaligiran yun ng mga gerilya at mga kababaihan.
Nang makumpirmang natalo na nga nila ang koronel at naubos na rin ang mga aswang na Hapones, sumigaw silang lahat sa kagubatan, bit-bit ang pagbubunyi ng kanilang bansa. Para sa kalayaan! Para sa kalayaan! Mabuhay ang Pilipinas! Kalayaan ng Pilipinas! Kalayaan! Matapos ang sagupaan ng gabing yun sa mga Hapones na aswang, unti-unti na rin nagiging normal ang lahat. Naging malamig na ang sitwasyon. Unti-unti na rin nakakabangon ang mga Pilipino mula sa pagmamalupit ng bansang Japan. Ika-20 ng Oktubre, taong 1944, nagbalik si General Douglas MacArthur sa Leyte kasama ang Allied Forces na naging simula ng paglaya ng Pilipinas mula sa Hapon. Ika-5 naman ng Hulyo, taong 1945, formal na idiniklara ang ganap na paglaya ng Pilipinas mula sa kontrol ng bansang Japan. Isa na ring ganap na dalagita noon si Elena. Patay na ang alagang agila nito at tuluyan ng hinipan ng hangin ang mutya. Ganun pa man, masayang-masaya ang Musmos dahil nakalaya na ang Pilipinas sa mga Hapon. Sina Estrella at Kaloy naman, magsisimula na rin ng panibagong buhay. Saan ka na ngayon yan, Elena? Anong ni Estrella kay Elena? Papasok po ako sa kumbento, Ate Estrella. Doon na po ako mananahan sa tahanan ng Diyos. Yun po ang pinangako ko kay Ate Therese. Nasusunod ako sa yapak niya bilang isang madre. Napangiti rin si Kaloy sa kanya. Kung ganun, magkikita-kita pa rin pala tayo. Ah, bakit po? Hindi mo ba alam na buntis ang Ate Estrella mo at magpapakasal kami kung saang simbahan ka naroroon? Magiliw na sinabi ni Kuya Kaloy. Napansin ni Elena na nangangambang hinaplos ng Ate Estrella niya ang nakaumbok na tiyan. Napalagok ito ng laway sa kaba. Pero, hindi po ba? Patid ko naman na ginamit siya ng kernel na yon. Buong puso ko naman tatanggapin kahit hindi ako maging ama ng bata. Basta anak ng pinakamamahal ko. Lubos ko ring mamahalin. Hinalikan pa ni Kaloy ang nasa sinapupunan ni Estrella. Hindi ka po ba nangangamba na maliban sa lahing Hapon ng maging anak ni Ate Estrella, baka may dugong... Aswang baka mo? Huwag mo munang isipin yun. Bibinyaga naman ang batang nasa tiyan mo, mahal ko, kapag ipinanganak na siya. Nagkibit balikat na lamang si Elena. Bahala na po ang Panginoon. Basta, biyaya ng may kapal at bubusugin niyo po siya sa mga pangaral, tanggap na tanggap po siya. O siya, Elena. Aalis na kami. Sa Rizal, doon na kami magbabagong buhay. Pag-ingatan mo palagi ang iyong sarili, Elena. Napayuko si Elena bilang respeto. Huwag po kayong mag-alala. Gagabayan ako palagi ng Panginoon. Kasabay ng paglisan ng magkasintahan, ang pagtingala ni Elena sa bughaw na kalangitan, nasisilayan pa rin niya na may mga ibong nagliliparan. Bigla niya tuloy nagunita ang alaga niyang kaibigan. Habang inaalala niya ang alagang agila na tumulong upang masugpo ang kasamaan, aalalahanin na rin niya na minsan na rin siyang naging bahagi ng kasaysayan na sana ay pahalagahan ng mga susunod pang henerasyon sa kasalukuyan.